Good morning everyone. It's Sunday today. So wala lang si Ate Red. Naglagay ako ng exploiting body scrub everyone. So kaya before ako maligo, mag-chika minute muna tayo sa umaga, no? Dahil mayroon akong nakikitang dalawang Pilipinas somewhere in Kuwait everyone, no? Sa lahat ng mga kabayan ko diyan sa Kuwait, all over Saudi Arabia, ingat kayo lagi and laban lang tayo, no? So ako din isa akong Pilipina na sa ibang bansa. Nandito ako sa Japan. Si Ate Red nandito sa Japan. Ito lang kasi, itong dalawang Pilipina na to na ang pangalan ay Esther Fashionista at isang si Malia Dancing Queen, nandyan sa Kuwait ngayon, na talagang itong isa naman, feeling si Lady Gaga na artista na si Esther. And then ito namang isa, feeling niya na para siyang kasing ganda at kasing sexy ni Katy Perry, o 'di ba? Or kasing galing sumayaw ni Beyonce, o 'di ba? At tuwang-tuwa ang dalawa na ito na sinusundan-sundan sila ng mga Arabo diyan, no? Talagang tuwang-tuwa. Alam kaya ng mga ito na yung ginagawa nila diyan unappropriate na gawain? Dahil ang bansa na yan, napakadelikado din kasi maraming, di ba, alam naman siguro ninyo dyan na sa mga somewhere Saudi Arabia, Kuwait, mga kung saan-saan kayo nagtatrabaho dyan, di ba? Maraming naaabuso, maraming nababastos, maraming pinapatay, maraming minamaltrato, binubuhusan ng nire-rape, di ba? Maraming Pilipinang ganyan, no? So, alam nyo, tayong mga Pilipina, kahit saan bansa man tayo magpunta, no? May degree ka man at walang degree, no? Pag Pilipina ka, ang tingin ng ibang lahi sa mga Pilipina ay parang napakalo natin. Alam nyo, sa totoo lang, si Tatay Digong lang talaga, naalala ko lang talaga, kaya masakit sa akin na nawala si Tatay Digong. Kasi feel ko kasi na si Tatay Digong ang nagbigay ng dangal sa mga Pilipino sa ibang bansa eh. Kasi nung time na si Tatay Digong ay presidente, talagang proud na proud ako sa sarili ko dahil ang mga lahi dito sa Japan, mga Japanese dito talagang Duterte o ganun. Parang mataas ang nila, respeto nila. Alam niyo yung ganun? Ano na lang kaya? Presidente natin sa Pilipinas, ha? Alam niyo naman kung ano mga pangyayari ngayon. Tapos itong si Malia, ha? Na parang alam mo, parang baboy na hyper dyan, na gumigiling-giling dyan sa park, na yung mga yung mga Arabo naman sa paligid, parang tinitingnan siya, para siyang litson baka na sarap kainin. Ha? Kayong mga nasa Kuwait, kayong mga nandyan sa park na yan, mga Pilipina kayo, anong mga ramdaman ninyo? Ha? Nakaka-proud ba yan na alam niyo sa sarili ninyo na yung lugar na yan, dapat kayong mag-ingat? Ha? Ito namang si Esther, although naman fashionista ako everyone. Wala namang masama sa fashion para sa akin. Walang masama ang fashion, kahit anong suotin mo pa, it's okay. Pero ilagay natin sa lugar yung pagiging ganyan natin. Ha? Kung pupunta ka sa isang lugar, na alam mo na yung lugar na yan, ha? Dapat mong respetuhin dahil ang mga babae dyan, hindi nagdadamit ng ganyan at hindi gumagalaw ng mga ganyan. Dapat ganun din kayo. Huwag kayong umasta na bastusin ninyo yung kultura ng ibang bansa na alam ninyong walang nagaganyan sa isang lugar na yan. Ha? Iwan ko lang talaga. Kayo, mag-comment kayo dito, mga OFW dyan sa Kuwait, kung anong masasabi nyo sa sinasabi ko ngayon. Ha? Yung lugar na yan dyan, the land of the Muslims people. You need to respect, we need to respect. Ha? Huwag natin dalhin ang pagka-burking-king natin sa bansa na yan, kung ang trabaho mo naman ay hindi ka naman dancer, at ang trabaho mo naman ay hindi ka naman nagra-run away mo na yung nagmo-model na na ganyan,
na alam mo naman sa paligid mo na walang nagdadamit ng ganyan or walang nagsasayaw-sayaw ng ganyan na para kang baboy na parang manganganak na, no? Nakakahiya lang talaga everyone, no? Kaya ako nainis ako sa ibang mga Pilipina na talagang yung alam niyo yung wala namang problema sa pagiging joker natin, walang problema sa pagiging mahilig natin sumayaw, walang problema sa pagiging fashionista natin. Dahil ako, I love singing, I love dancing, I love fashion, you know? But nasa lugar. Nasa lugar yung pagsasayaw ko, nasa lugar yung pagiging dancer ko, nasa lugar yung pananamit ko. No? Dapat ilagay natin sa lugar. No? Like me here in Japan, I cannot wear the outfit that I want to wear here. Besides lang na magbakasyon kami ng daddy ko sa mga beach resort, mga resort, na I can wear very sexy, I can wear tibak, I can wear bikini, I can wear open sa boobs. Huh? But here in Japan, I never do that, wearing that what I wear in vacation. Dahil dito sa Japan, although sexy rin kasi Ate Red, pero may limitasyon yung paggasiksi ng mga damit na sinusuot ko. Dahil walang mga nasa gabi lang na mga babae na tatrabaho ng super duper na mga sitro, na mga nakalabas yung bihira lang. Kaya siksirika ako Pero yung ginagawa ng dalawang Pilipina dyan sa Kuwait, ewan ko lang kung hindi ba yan sila pinagbawalan ng immigration ng Pilipinas na wag niyong gawin yan dahil baka mabiktima kayo, maharas kayo dyan, baka maano kayo dyan. Iwan ko lang kung may naka-advise ba sa dalawa na yan, because para sa akin, kailangan nilang respetuhin ang bansang yan dahil hindi natin bansa yan. At isa pa, kung nakikita natin sa mga video, pinatapukan sila sa mga lalaki dyan na talagang feel nila na para silang si Ivana Ilawe na pinagkagaguluhan ng mga lalaki dyan. Hoy, Malia ha. Yung galaw mo, yung pinapakita mo dyan, magkaroon ka din ng delikadisa sa sarili mo, day, at magkaroon ka din ng kahit man kunting respeto sa mga kapwa mo kababayan. Kung wala kang respeto sa sarili mo at kung hindi ka nahiya, bigyan mo na lang ng respeto yung mga kababayan mong nahiya sa iyo. Bigyan mo lang din ng kahihiyan ang mga kababayan mong nahiya sa iyo diyan. No? At ikaw naman, Esther, wala namang problema ako kay Esther kung fashionista siyang ganyan, pero kung okay ang fashion na ganyan at wala namang problema, pero kung nagbibigay din naman yan ng risgo sa buhay mo, baka mapagtripan ka diyan. Baka mabastos kayong dalawa ni Malia dyan at baka bigla na lang kayong may magagangbang sa inyo dyan. Wag naman. Mapagtripan kayo dahil sa mga pinapakita ninyo. Wag niyong intayin na may mangyari na masama sa inyo dyan. Ha? Kasi kayo mismo nagpakita ng motibo na hindi kayo respetuhin. Kayo mismo nagpapakita na napaka-low class at napaka-low level ninyo. Lalo nyo lang binigyan talaga ng napaka pangit na imahe ang mga kapwa nating kababayan. Ha? Walang problemang magpasikat, walang problemang pero ilagay sa lugar. Dahil ang lugar na yan, no, hindi bagay sa mga ganyang galawan. No? So, have a good morning everyone. Dahil maligo na si Ate Red, dahil magbody scrubbing muna si Ate Red. Actually, ang kape ni Ate Red, nabugnaw na dahil nag-alala lang talaga ako sa dalawang Pilipina na to. Lalo na tong si Malia na parang feeling si Beyonce na nagko-concert sa ibabaw ng stage. Oh my God, ano yan? Ito namang mga Arabo, habang nakatingin, para siyang isang litsong baka na naglalaway. Parang litsong na elepante. Ha? Umayos kayo dyan dahil, nako, ang presidente natin, ewan ko kung matulungan kayo pagka magka-problema kayo dyan. Nako, mahiya kayo ha, mahiya. Bye everyone.